Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Makabansa 2, Quarter 4, Week 7. Pagkikibahagi sa pangkalusugan, dengue. Dengue, kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng lamok na may dalawang virus. Fogging, isang pamamaraan ng pagpatay ng insekto. Insecticide, isang uri ng gamot na ginagamit upang mapatay ang mga insekto. Basahin ang balita. Ang Department of Health o DOH ay nagbabala na maaaring tumaas pa ang mga kaso ng dengue sa ikalawang kalahati ng 2025. Ayon sa DOH, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at naghahanda ng mga hakbang upang labanan ang pagkalat ng sakit. Sa Quezon City, naitala ang 12 pagkamatay dahil sa dengue mula ika-1 ng Enero hanggang ika-5 ng Marso 2025 na isang 500 bahagdang pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Tungkol saan ang balita? Tungkol ito sa pagtaas ng mga kaso ng dengue at babala ng DOH. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa sakit na dengue? Oo, ito ay isang sakit na kumakalat dahil sa kagat ng lamok. Saan nakukuha ang sakit na dengue? Nakukuha ito sa kagat ng lamok na may dalang virus. Ano ang nangyayari sa isang pasyente na nagkaroon ng dengue? Nilalagnat, sumasakit ang ulo at katawan at maaaring maging malubha ang kalagayan. Ang dengue ay isang sakit na dulot ng dengue virus na ipinapasa sa pamamagitan ng kagat ng mga lamok, partikular na ang Aedes aegypti. Ito ay karaniwang sakit na nakukuha sa ating komunidad. Mga sintomas, lagnat na umaabot sa 40 degrees Celsius. Sakit sa ulo. Sakit ng kalamnan at kasukasuan. Pagsusuka at pagduduwal. Rashes o pantal sa balat. Sakit sa likod sa mga bata. Puna ng graphic organizer ng iba't ibang pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na dengue. Mga paraan upang maiwasan ang dengue. Narito ang mga posibleng sagot. Linisin ang paligid para walang lamok. Gumamit ng insect repellent. Kaagad magpakonsulta kapag may sintomas. Takpan ang mga lalagyan ng tubig. Bilang miyembro ng komunidad, tayo ay may responsibilidad sa pagkikibahagi upang makatulong sa usaping pangkalusugan. Narito ang mga halimbawa ng paraan na maaaring gawin. Paglilinis sa kapaligiran. Paglilinis sa mga seminar o workshop tungkol sa dengue at mga paraan. Makipagtulungan sa mga lokal na otoridad sa pagpapatupad ng mga programa tulad ng fogging. Paghikayat sa mga kakilala o kapitbahay na sundin ang tamang gawi para maiwasan ang dengue tulad ng pagsusuot ng damit na mahaba at paggamit ng insect repellent. Gumawa ng isang slogan bilang bahagi ng kampanya sa pag-iwas sa sakit na dengue sa komunidad. Tukuyin kung tama o mali. Ang malinis na kapaligiran ay makatutulong para maiwasan ang pagkalat ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Tama. Sa umaga, pinakaaktibo ang lamok na nagdadala ng dengue. Mali. Itapon ang mga naipong tubig sa mga lalagyan na maaaring pamugaran ng mga lamok. Tama. Ang pagsasagawa ng fogging operation ay makatutulong upang mabawasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Tama. Mga bata lamang ang maaaring tamaan ng sakit na dengue. Mali. Para sa ikalawang araw, pagkikibahagi sa pag-iwas ng karaniwang nakakahawang sakit. Ayusin ang jumbled letters upang mabuo ang salitang tinutukoy. Trangkaso. Influenza. Ito ay tigdas.
measles, ubo at sipon, common cold, coronavirus, COVID, trangkaso o influenza, viral infection na nagdudulot ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan. COVID, nakakahawang sakit na dulot ng SARS-CoV-2 virus. Hepatitis A, isang viral infection na nakakaapekto sa atay na karaniwang nakukuha sa kontaminadong pagkain o tubig. Tukuyin kung anong kilos ang tinutukoy ng mga bugtong. Ako'y ginagamit sa kamay upang mikrobyo'y mawala ng tunay. Ano ako? Hulaan mo. Alcohol o hand sanitizer. Ako'y sinusuot sa mukha upang virus hindi makapasok sa baga. Sa panahon ng pandemya, ako'y mahalaga. Ano ako? Hulaan mo. Face mask. Ako'y maliit na bagay, ngunit sa kalusugan ako'y tunay na gabay. Tinuturok sa braso, proteksyon ang hatid ko. Ano ako? Hulaan mo. Bakuna. Ako'y ginagamit sa paglilinis sa mga kamay at katawan. Ako'y mainam. Bulako'y nagtatanggal ng dumi at mikrobyo. Ano ako? Hulaan mo. Sabon. Ano ang common communicable diseases o nakakahawang sakit? Ito ay mga sakit na madaling maipasa mula sa isang taong infected patungo sa iba pa sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng hangin, tubig, pagkain o direktang kontak. Ano ang mga halimbawa ng karaniwang nakakahawang sakit? Trangkaso o influenza, isang viral infection na nagdudulot ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan. Tigdas o measles, isang viral infection na nagdudulot ng lagnat, ubo, sipon at rashes. Hepatitis A, isang viral infection na nakakaapekto sa atay na karaniwang nakukuha sa kontaminadong pagkain o tubig. Ubo at sipon, common colds, na nagdudulot ng lagnat, ubo, sipon at rashes. COVID, dahilan ng pandaigdigang pandemya. Bilang isang mag-aaral, paano ka makikibahagi sa pag-iwas sa mga nakakahawang sakit sa iyong komunidad? Mga paraan ng pag-iwas sa mga nakakahawang sakit sa komunidad. Pagpapanatiling malinis ang mga kamay o paghuhugas ng kamay. Maingat sa paghinga at pag-ubo. Paglilinis ng kapaligiran. Paggamit ng personal protective equipment o PPE. Pananatili sa bahay kapag may sintomas ng nakakahawang sakit. Pusuan ang pangungusap kapag ikaw ay sumasang-ayon at thumbs down naman kapag hindi sumasang-ayon. Kapag nabakunahan ka, mas malakas ang katawan mo at hindi ka madaling magkakasakit. Nakakatakot magpabakuna dahil maaari mo itong ikamatay. Ang pagtakip ng ilong at bunganga tuwing bumabahing ay isang paraan ng pag-iwas sa nakakahawang sakit. Ang paglilinis sa kapaligiran ay mahalagang paraan upang makaiwas sa nakakahawang sakit. Ang pagsunod sa mga payo ng health experts ay isang paraan ng pagkikibahagi upang labanan ang isyong pangkalusugan. Interbyuhin ang mga magulang kung ano-anong bakuna ang natanggap ninyo noong sanggol pa kayo. Para sa ikatlong araw, pagkikibahagi sa isyong pangkaligtasan at pangkaayusan sa komunidad. Ano ang mga ordinansa na alam ninyo na ipinapatupad sa inyong barangay? Halimbawa, curfew. Ordinansa, batas na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan o barangay upang mapanatili ang kaayusan, kalinisan at kaligtasan sa kanilang nasasakupan. Basahin ang sumusunod na paalala na pinapatupad sa komunidad. Tapat mo, linis mo. Tumawid sa tamang daanan. Itapon ang basura sa tamang oras at lugar. Bawal ang maingay na tambutso.
Hayop mo, sagot mo. Ano ang ibig sabihin ng mga paalala na binasa? Ang mga paalala ba na ito ay ginagawa ng inyong komunidad o barangay? Ano ang iyong gagawin upang magawa ang mga paalalang ito? Ang bawat komunidad ay may mga ordinansang dapat ipatupad at sundin ng mga mamamayan. Ito ang magiging batayan ng kaayusan at katahimikan ng bawat komunidad. Pagpapanatili ng kalinisan, pagtatapon ng basura sa tamang oras at lugar. Kaligtasan sa daan, pagtatakda ng limit ng bilis ng sasakyan sa loob ng barangay, tamang pagpaparada ng sasakyan. Pag-aalaga ng hayop, paglilinis ng dumi ng alaga, pag-iwas sa ingay ng alaga bilang paggalang sa kapitbahay. Pag-iwas sa ingay. Oras ng katahimikan, pagbabawal ng maingay na tambutso. Pagsunod sa mga health protocols, pag-aalis ng stagnant na tubig, manatili sa loob ng bahay kung may nararamdamang sakit. Paano mo maipakikita ang pamamaraan na iyong pagkikibahagi sa pangkaligtasan at pangkaayusan sa iyong komunidad? Mga pamamaraan ng pagkikibahagi. Pagsunod sa mga ordinansa o paalala sa komunidad. Pagpapaalala sa mga kakilala, lalo na ang mga miyembro ng pamilya sa mga ordinansa sa barangay. Pakikilahok sa mga barangay meetings na ginaganap upang malaman ang mga ordinansa ng barangay. Maging volunteer sa mga programang pambarangay sa kaganapan ng mga pinaiiral na ordinansa. Pagpapakita ng paggalang sa mga opisyal ng barangay o autoridad. Hatiin ng klase sa 5 pangkat. Gumawa ang bawat pangkat ng isang paalala na dapat sundin sa loob ng barangay. Kumuha ng inspirasyon mula sa mga natalakay sa aralin. Para sa ika-4 na araw, pagpapakita ng paraan ng pagkikibahagi. Pangkatin ng klase sa 3 pangkat at mag-isip ang bawat pangkat ng isang paraan kung paano maipakikita ang pagkikibahagi sa komunidad batay sa paksang ibibigay sa kanila, pangkalusugan, pangkaligtasan o pangkaayusan. Pangkalusugan, paglilinis ng kapaligiran. Pangkaligtasan, pagsunod sa batas trapiko. Pangkaayusan, pagsunod sa curfew. Paano mo maipakikita ang pamamaraan ng iyong pagkikibahagi sa pangkaligtasan at pangkaayusan sa inyong komunidad?